Dalawang verified impeachment complaints laban kay President Ferdinand Marcos Jr. ang na-refer na sa House Committee on Justice ngayong Lunes. Ito'y matapos tanggapin ng House Secretary General ang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc. Ang detalye sa Politico Update ni Joan Manalo. Matapos maantala ang paghahain ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos noong isang linggo, formally filed and received na ito ng Office of the Secretary General ngayong araw. Personal na isinumite ang reklamo ng ilang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at ang endorsers na sina ACT Teachers Porto Leste Representative Antonio Tinio, Gabriela Porto Leste Representative Sara Elago at Kabataan Porto Leste Representative Rene Co. Pasado alas 10 ng umaga, dumating ang Makabayan Bloc at mga miyembro ng progressive group sa tanggapan ni House Secretary General Sheloy Garafil para ipasa ang kanilang 37-page complaint. Betrayal of public trust ang kanilang grounds for impeachment. Kaugnay ang umano'y kinalaman ng Pangulo sa korupsyong bumabalot sa 2025 national budget at flood control scandal. Para sa grupo, pinangunahan ng Pangulo ang tinatawag nilang BBM Parametric Formula, kung saan isinagawa raw nito ang isang systemic top-down scheme ng plunder o pandarambong. Kaya umaasa ang Makabayan Bloc at ang mga complainant na agad itong itatransmit sa tanggapan ni House Speaker Bogie D para maisama sa order of business ngayong araw. Hindi tayo nakakuha ng definite commitment kay Secretary General na i-refer niya kaagad kay Speaker ang complaint. No? So, hindi natin malaman kung bakit. No? Babantayan natin ito at we expect dahil may sapat na panahon, no, dapat may immediate referral to the Speaker. No? Para naman yung Speaker, ma-actionan ito. Ang sinasite niyang example, yung first complaint daw, the day after niya na-transmit sa speaker. So, ang kinumit lang niya ay, tulad daw nung naunang complaint, she can commit that she will transmit our complaint to the speaker tomorrow. Ayon sa House Rules, may 10 session days ang House Speaker para i-refer ang isang impeachment complaint sa order of business nang mapag-usapan ito sa plenary session. Pero dahil may nauna ng impeachment complaint na inihain ang abogadong si Andre De Jesus sa Kamara, may pangamba ang grupong bayan na baka matrigger nito ang one-year constitutional ban sa impeachment. Sana bantayan natin lahat ngayong hapon na walang maganap na pagmamadali ng referral at initiation ng impeachment na ang resulta ay ma-exclude, ma-iitsapuera yung iba pang nagnanais na mag-file ng impeachment at maghanap ng accountability ng pinakamataas na opisyal ng bansa. May sapat na panahon para pagsamahin ang impeachment complaints para magkaroon ng isang initiation of proceedings lamang. No? So in other words, walang anumang dahilan para sabihin ng House na may nauna na, hindi na pwede ang iba pa. No? So yan ang ini-expect natin na mangyari sa complaint na ito. Personal din nagtungo sa tanggapan ng House Speaker ang Makabayan Bloc at mga complainant matapos nilang ihain ang kanilang reklamo. Samantala, nagpahayag si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ng kanyang recusal sa lahat na magiging diskusyon ng House Committee on Rules tungkol sa impeachment complaint ng kanyang ama. Kasalukuyan kasing tumatayo bilang chairperson na nasabing komite ang Batang Marcos. Bagamat hindi naman inaatas ng House Rules na siya ay mag-inhibit, personal niya raw itong gagawin dahil sa paniniwalang leadership sometimes calls for restraint rather than participation. Gayunpaman, nananatili siyang panatag sa independence at professionalism ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Billionario News Channel.